The world has been changed by a series of innovative new machines, inventions and devices. Any effort to count down the most significant inventions is surely controversial, but there are some major improvements that should probably be on any such list. Paper. Paper has been invented about 100 BC in China by Hans. The paper has been essential in allowing us to write down and share our ideas. Fire. Many may believe that the fire is not an invention, rather it was a discovery. But it wasn't until humans concluded how to use it. The capacity to cook helped us get the nutrients to support our brain, giving us an undeniable edge over other species. Electricity. It is hard to exaggerate how essential electricity has become to us, as it runs the majority of our gadgetry and shapes our way of life. The discovery of the light bulb, although a separate bonus, credited to Thomas Edison in 1879, is surely a significant addition of the capacity to control electricity. It has genuinely changed the way we live and work, as well as the appearance and functioning of our cities. Plastic. Plastic has changed the world and has become universal in packaging, homes, and even clothes. Its universality is causing the world to be more concerned about the consequences of plastic pollution because it does not biodegrade. Telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell in the year of 1876. In studying ways to teach the deaf, he tested with transferring sound via electricity. Surely, this instrument has transformed our ability to communicate. Camera. Louis Daguerre discovered camera, which caught imprints produced by chemicals. Later, George Eastman developed the first small Kodak box camera in the year of 1888, which made photography much more accessible to the general public. Cars. Carl Benz designed the first modern car using a limited internal combustion engine. With a few decades, cars were within the range of several ordinary people, changed our society, and shaped where we live and how we spent our vacations. Aeroplane. The Wright brothers led the first successful heavier-than-air aeroplane in the year of 1903. Within a few years, planes were successfully traveling long distances and soon began to change both wartime and global travel. Steam engine. The steam engine was invented by Scottish inventor James Watt. The steam engine powered our trains, ships, workshops, and the Industrial Revolution as a whole. Gunpowder. Gunpowder was invented in China in the 9th century. The invention of gunpowder has been a significant factor in military technology that shaped the course of human history. Compass. Compass has been a major force in human exploration journeys. The earliest compasses were made of a magnet. The compass was invented in China between 300 and 200 BC. Container. The steel container may appear so obvious that it hardly justifies as an invention. However, the container transformed international trade, significantly decreasing costs and making the transport of goods across different forms. It is an important factor in the exponential growth of trade and globalization in the post-war era. Lenses. It was first developed by ancient Egyptians and Mesopotamians, with key theories of light and vision contributed by ancient Greeks. From glasses to microscopes and telescopes, lenses have hugely extended the potentialities of our imagination. It is also necessary for elements in the making of media technologies required in photography, film, and television. Computer.
Charles Babbage's analytical engine is frequently regarded as the pioneer of the modern computer. It could be programmed and compute mathematical equations. Without computers, we cannot imagine a single day. Rockets. Although Chinese were regarded as the pioneer of the rocket, the modern rocket is a 20th century addition to humanity, which is responsible for changing military capabilities and supporting human space exploration. Mobile phone. The mobile phone allowed people to take calls on the move, rather than be bound to a landline. Mobile phones also allowed text messages to be sent for the first time. Vaccination. Louis Pasteur in 1885, who is credited with giving the idea of vaccination to us. The usage of vaccination is capable of eradicating diseases and elongating the human lifespan. Atomic bomb. The method of breaking atoms to release a large amount of energy led to the invention of nuclear reactors and atomic bombs. The ethical discussion over the decision to drop the atomic bomb will never be settled. The bombs did, however, bring an end to the most destructive war in history. The Manhattan Project that showed the possibility of how a nation's reserves could be mobilized. Internet. Tim Berners-Lee formulated software for the World Wide Web, or WWW, in the year of 1990, which eased to transform the Internet and provided a stable repository for information on easily accessible web pages. Now his invention is freely available to most of the world. Artificial intelligence. Artificial intelligence is described as a situation where computers can learn by themselves and change their ways of working over time. In the year of 1955, Newell and Simon founded AI by designing a program which attempted to solve a puzzle by choosing the branch which was likely to solve it. Over time, AI has grown, particularly with the use of mass data and high-level computer processing. Currently, AI is being adopted in fields from medicine to self-driving. That was all about 20 inventions that changed the world. Do like, share, comment and subscribe to our channel, Explified. Can we all stand for a moment? Yes. Let us pray. Pray, pray, pray. Yes, Mike. Yes. Holy Spirit, you are welcome here. Yes, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Yes, Lord. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Yes, Lord. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. By your presence, Lord. Come on, pray. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware
us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy Spirit, you are welcome. Come into our hearts, Lord, we pray. Come flood Forgive our this sins. place and fill the Lord, atmosphere. Cleanse us by your blood. Your glory. I declare deliverance in this that is place, what Lord. our hearts In our long healing and deliverance, we for, declare. to be overcome And destroy all divine pure by demons in this your place. presence. Let there be open heaven and sprinkle the golden flakes of God. Holy Spirit, I allow you now. We allow you in this place, Lord. Let our mind be the mind of Christ. And let our hearts be devoted to you, Lord. Let my mind be the mind of Christ. Let our hearts be devoted to you. Loving you only, our Lord and our God, Jesus Christ. Let my mind be the mind of Christ. Let our mind, Lord. Yes. And let our hearts be devoted to you. Loving you only, Your glory, our Lord and our God, Jesus Christ. To be Jesus Christ. overcome Jesus by Christ. your presence, Lord. Kaya ang topic po natin ngayon, tama at epektibong pamumuhay. Are you there? Are you ready? Amen? Gusto niyo ba ng tama at epektibong pamumuhay nyo? Katulad ng mga imbensyon, talagang 20 effective invention in the world na ginagamit natin ngayon. Amen po ba? Yung bawat formula mo, bawat ginagawa mo ay effective, talagang tama at may resultang maganda. Okay ba yun? Gusto niyo yun? O trabaho kayo ng trabaho pero walang bunga. Walang walang benefits. Lahat gusto ng benepisyo. Amen po ba? Lahat ay gusto ng merong investment niya ay mayroong balik lagi. Diyan tayo magaling eh. Laging may balik, di ba? What's in it for me? Laging may ganon. At ang Diyos naman, ganon din, businessman din siya. Gusto niya rin yan. Kaya nga siya nagre-reward who are diligently seek Him. He is a rewarder. Laging may, mayroong, pero hindi tayo nakatuon doon sa reward, kundi doon sa Diyos who give the gift, not on the gift, but the giver. No? Hindi tayo nakatuon ang paningin natin sa gift, kundi sa giver. Kasi pagka nakatuon tayo doon sa Diyos na nagbibigay ng lahat, sigurado tayo na mahal natin siya. Ngayon, all these things shall be added unto us. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang ilan ay hindi alam kung paano mamuhay ng maayos. Kaya tinuturo sa atin ngayon to, tayo manalangin saglit. Gusto niyo po bang maayos na buhay o magulo? Maayos. Maayos lahat tayo. Amen? Kaya let us pray. Father God in heaven, in the name of Jesus, we come in the power of the Holy Spirit. Lord, salamat at Ikaw ang Diyos ng kayusan. Nais namin ang maayos ang aming buhay. Ayaw po namin ng gulo. Nais po namin, Panginoon, ng iyong pagkilos, paggalaw sa aming mga buhay. Dalangin po namin na maayos sa pamilya, trabaho, negosyo, asawa, relasyon, career path, Lord, namin ay maayos, Lord. Ganun pa ulit-ulit magulo. In the name of Jesus, at ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang nagbibigay nito, and we acknowledge you. We believe you will crown our effort with success. We thank you, Lord God, sa tanghaliang ito. In Jesus' name we pray. Everybody say big amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, kakain na tayo. Yes, kakain na tayo at tanghalian natin ang salita ng Diyos. Andiyan na ba kayo? Handa na kayo? Sabi 2 Corinthians 7:10, sapagkat ang ilan sa atin ay nasa transition sa inyong buhay sa Panginoon.
Oo, sige, basa. 2 Corinthians. 2 Corinthians 7 verse 10, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. For godly grief produces repentance, no? Pagka nalulungkot yun, tinuro ko yan sa leaders eh. Tinuro ko yan kung paano ang repentance ang makadiyos na paghingi ng tawad. Diba? Gusto natin maayos pero hindi tayo nagpapaayos. Ang godly sorrow kasi o godly grief, diba tinuro ko nga na minsan humingi tayo ng tawad, babalik tayo sa Diyos. Pero humingi tayo ng tawad, nagbabago tayo sa sarili natin. Without regrets, worldly grief produces death. Kamatayan dulot nun. Humingi tayo ng tawad sa Diyos dahil nahuli lang tayo. Humingi tayo na tayo, ayoko na, magbabagong buhay na, ayoko na magsigarilyo, ayoko na mag-drugs, ayoko na. Ganun lang. Yun ang worldly grief, nalulungkot ka. Kaya may nagbabago naman dito, kaso panandalian. Ayoko na, nahuli ako ni Mrs. Nababay. Nahuli ka lang, kaya ka nagsisisi. Pero ang godly sorrow produces repentance, change of mind. Sumusunod ka sa Lord, may susundan ka. Hindi pa pwedeng malungkot ka lang sa mga kasalanan. Ayoko na. Nakulong na ako. Ayoko na. Hindi pa pwedeng gano'n, nasisisi ka lang, tumalikod ka rin sa kasalanan na yun, hanggang doon lang. Hindi pa pwedeng hanggang doon lang. Para maayos po, kailangan may sinusundan ka. Follow me, says Jesus. Amen? Amen. Nanawaan po natin, produces repentance, a change of mind. Kailangan nagbabago yung isipan mo, hindi babalik ka sa dati. Ayan ang sinasabi ng Panginoon para maayos po tayo. Naunawaan po natin? Amen? Gusto ko i-share sa lahat. Hindi lang sa leaders. Marami po kasi nagsisisi, pero nahuli lang ni Mrs. No? Marami nagsisisi dahil makukulong na siya. Marami yan sa korte. No? Dahil pero wala si Jesus, hindi siya godly. Pag wala si Jesus sa buhay mo o hindi ka susunod kay Jesus, wala din yun. Babalik at babalik ka sa dati. Kaya ang iba ay bumabalik sa dati. Naunawaan po natin? Amen. Amen? Gusto talaga nating maayos at tama, epektibong pamumuhay? Amen. Hindi ba pwedeng susundin mo rin sarili mo? Kailangan may susundin ka at ito lang si Jesus. Follow me. Maraming sumusunod kay Jesus pero onti lang ang kanyang pinapagaling kung sino lang yung totoo talaga. Diba? Maraming sumusunod. Libo-libo yan. Pinakain pa nga niya eh. Pero ilan lang talaga ang natitira. Kaya ang tanong niya, iiwanan nyo rin ba ako? Gaya nila. Pagka lumalim na yung teaching, iiwanan nyo ba ako? Naku, nagpapatanggap ng mga kaluluwa. Wala ka bang kaluluwa? Parang ganun, ano? Nahihirapan na pagka medyo mataas na level na ng teaching, iiwanan na si Jesus. Medyo wala na to sa aking bokabularyo o katuruan. Parang kakaiba. Hinihiwalayan na si Jesus. Kaya't bumabalik sa dati. Bumabalik. Kailangan may sundin tayo. Amen po ba? Kung kaya't mahalaga ito na binababa ng Panginoon sa inyo upang sa gayon kayo patuloy na magabayan ng Panginoon kung paano kayo mamumuhay. Ito na, malapit na. Ang sabi ng Panginoon, mamuhay kayo, Matthew 10:16, ng tama, mamuhay kayo ng tulad ng matatalino at hindi na mga mangmang. Matthew 10:16. Mateo 10:16, tingnan ninyo, isinugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Be wise as a serpent but humble or innocent as a dove. Kailangan maging matalino tayo sa buhay na ito. Wise. Ha? Hindi ba pwedeng papauto ka rin sa mga tusong kaaway? At ito yung wisdom binabagay ng Panginoon sa atin. Ito ang pinapaalala sa pamagitan ng Biblia upang sa gayon ay malaman ninyo na kayo ay tinatangi ng Panginoon. Ibig sabihin at kayo mahalaga sa Panginoon at nais ng Panginoon na ang mabubuting bagay
ay mapangyari sa inyo. God has a plan for us not to harm us but give us hope in a future. Lahat ng magulang, ang nais niya ay kabubuti mo. Amen po ba? Amen. Lahat yan, lalo na ang ating Ama, ang makakabuti sa iyo. Kung kaya't huwag ninyong ibabalik ang sarili sa dati sapagat kayo ay pinalaya ng Panginoon. Romans 5:8, ang sabi diyan? Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan Ang Panginoong Yesus ay namatay upang sa gayon ay matubos kayo sa kasalanan at gumaling tayo. Nang tayo'y makasalanan pa, subalit ang kalayaang ito, huwag nyo namang abusuhin. Malaya na ako eh. Ay, hingi naman akong tawad mamaya, magkakasala na lang ako. Okay lang magkasala kasi hingi naman ako ng tawad. Papatawarin naman ako ng Lord. Nako, hindi mo talaga nakikita ang tunay na ano. Hindi ka talaga humingi. That is not godly sorrow. Because you are not following Jesus Christ. Ha? Ayan ang marami sa mga tao sa mundong ito. Marami ang hindi nalalaman ng tamang pagsunod o paglilingkod o pagtanggap. Tanggap lang ng tanggap sa Lord. Kayo naman kasi patanggap ng patanggap. Hindi naman nyo binibigyan kahit magkano. Hindi pwede. Kailangan win souls and make disciples. After we win, we make them the disciples of Jesus Christ. It doesn't end there. Na kayo lamang ay mag-win na patanggap na patanggap. Pero mahalaga po pagpapatanggap. Amen? It humbles you, sabi ng Panginoon. Pagka lagi yung linggo-linggo tumatanggap, sige lang. Dahil nagpapakumbaba ka sa harapan ng Panginoon. Okay po yan. Ang mga tao, ayan, tatanggap na naman, katatanggap ko lang kanina. Lalo na sa deliverance, mahalaga po ito. Pagkatapos mong mag-deliverance, kami po ay nagke-cleansing din. Baka may naiwang dumi, yung lason, yung aming dinideliverance sa amin sa paligid, sa church. Kaya nagpapalinis pa rin. Communion at tumatanggap muli sa Panginoon. Those who receiving and give them the right, diba? Kailangan tinatanggap din siya. Mahalaga po yan, pero it doesn't end there. Kailangan po, ni-disciple, sumusunod siya sa Panginoon. Dahil marami pong tao, kilala na ang Diyos. Kilala lang. Kilala. Hindi po niya gusto kilala ang Diyos. Kailangan niya malalim na relasyon sa Kanya. Dahil doon lamang niya sinasabi ang kanyang mga sikreto o kanyang mga panukala, o kanyang mga plano sa taong may relasyon sa Kanya, nakipag-isa kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kung nakipagka-isa ka kay Kristo, isang espiritu na tayo, isang espiritu tong church, isang direction, isang Lord, isang God, hindi tayo magkakagulo-gulo. May unity kasi isang espiritu lamang ang tumatakbo sa church. Gamitin ninyo yung mga oras sa mabubuting bagay at huwag ninyong hayaan ang kaaway makapasok sa inyong buhay sa bawat usapan, sa bawat isipan. Hindi mo kasalanan na may dumapong ibon sa ulo mo, di ba? Pero yung mangitlog yan sa ulo mo, ay kasalanan mo na yung pambira. Kurukot ako. Ba, may itlog na. Wow, maulam nga, di ba? Hindi ba pwedeng ganon? Na ikaw na, nagpabaya ka na. Okay, may dumaang chicks. Wow! Di ba? Burahin, tanggalin, di ba? Pero yung patagalin mo na dyan, sundan mo ng tingin, kasalanan na yon. Kaya nga biroan namin mga pastor, yung second look daw po, kasalanan yun. Kaya yung biroan namin, huwag kang kukurap. Pag kumurap ka, kasalanan yun. Ang lokohan, Hindi po ganon, Kasi simula sa puso ang kasalanan. Ito yung natitreasure na pagka pumasok na sa puso mo.
Ang lahat po ng kasalanan nagmumula sa puso. Okay lang yun, dumaan sa isip, nasagi. Hindi mo kasalanan yon, pero buhay mo na magnakaw, di ba? Iba na yun. Di ba? Ang buhay mo talaga, wala namang bangko na ninakaw agad. Paglaki ko, magnanakaw ako ng bangko. Pinag-aaralan nila yan, inaayos mo yan. Talagang inisip-isip na at sinapuso. Di ba? Wala namang rapist agad. Di ba? Sa isip mo na yan, nagbabasa ng pornografiya. Kung ano yung pinapasok sa isipan niya. At hanggang lumawit na dila niya. Talagang gano'n, magiging gano'n ka. Kasi ano binababad mo eh. What the mind conceive, the body will follow. Kung babad ka sa salita ng Diyos, ewan ko na lang ano mangyari sa iyo. Amen? Amen? Epektibong pamumuhay. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag yung pigilan ang katotohanan at ang totohanan ay magpapalaya sa atin. Hindi ibig sabihin wala na kayong gagawin. Ibig sabihin, pupunuin nyo pa rin ang sarili nyo ng mabubuting bagay. O ang Diyos ang kikilos, pero ang banal na spirito, pero may part ka pa rin. That is two-way part. Hindi ang Diyos ang magbubukas ang Bible mo. Hallelujah, 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 hallelujah. Bumukas ka na sa ang bersikulo. Walang ganon. Amen mo ba? Kahit anong dasal mo, ikaw pa rin, yung kamay mo pa rin magbubukas. May part pa rin tayo bilang mga tao. Kaya nga with God, all things are possible. Hindi to God. Oo, to God, all things is possible. Pero sabi niya, with God, kasama tayo, dalawa. Nagiging posible lahat ang bagay kung ikaw kasama ka. Nananalangin ka. Prevention is better than cure. Prayer is a prevention of something happen. Something will happen sa future. If you are not praying, curse will happen or any sakuna maaring mangyari sa iyo. Kaya if you are praying, you will prevent something bad will happen to you. And something good will happen because you are praying. Amen? Amen? Amen. Because you are praying. Napapangyari ang lahat. Kaya nga, inaaral natin how to pray, what to pray. Dahil design niya ng God para sa atin na dapat na we ought to pray. Luke 18:1, di ba? Ano sabi sa Luke 18:1? Laging pinapaalala ng Panginoong Yesus sa atin. Kung may verse dyan, naalala ko lang. Meron ba dyan? Luke 18:1. Luke 18:1. Sabi ni Jesus, Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Amen. Di ba? Tinuturo mismo ang Panginoong Yesus na laging manalangin. Kaya nga, lagi ang buhay niya, mas marami ang panalangin kaysa gawa. Madaling araw pala nagpe-pray na siya. Para kasi kung ano lang sinasabi ng Ama, yun lang yung gagawin niya sa araw na ito. Natutulog siya, siguro mga alas 6 ng hapon, tulog na. Gising maaga. At sinabi niya rin, magsipuyat kayo. Minsan may puyat din siguro siya. Sa pananalangin, biblical po yan. Minsan lamang, dahil pag nagpuyat kayo isang araw, talagang 5 araw po kayong magre-recover para ma-restore muli ang iyong katawan. Isang araw ka lang magpuyat, 5 araw mong palalakasin katawan mo. Kaya hanggat maari, huwag magpuyat. Sisira ang mga cells. Hindi nag-regenerate. Kaya yung mga addict sa cellphone, naku po, ingat kayo. Kung kami hanggang 80 years old, ewan ko sa inyo, mga kabataan natin, hanggang kailan ang taon ng buhay nila. Ha? Sana yun? Kung kaya ito din na sinasabi, ang inyong mga sarili ay inyong pangalagaan at itangi pa na para bang ito ang templo ng Panginoon. 1 Corinthians 6:19.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hello? Hindi nyo na pag-aari yan, tinubusan ng dugo yan eh. Tapos kung ano-ano ginagamitan nyo. Pang sariling kagustuhan, lakad dito, punta ron, punta rito. Kaya dapat sasanggunin nyo sa Panginoon ang mga lakad nyo. Tinubos ka na, after kantubusin ng Diyos, larga ka ng sayo. Ay, basta, gusto ko dito, Lord. Wala kang pake sa akin. Parang ganun eh. Sige naman si Lord because of our free will. Kung kaya't ito din ang sinasabi ng Panginoon na ang inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu upang sa gayon ay malaman ninyong kailangan ninyong makapamuhay ng tama at epektibo sa inyong mga ginagawa. Gusto niyo ba talaga na epektibong pamuhay? Tama at epektibo? Kasi kung mali, hindi siya effective. Baliktad lang yon, ganun lang po yon. Kaya hindi effective, di ba? Insanity is doing the same thing but expecting greater result. You're insane. Gusto mong magandang resulta pero ginagawa mo ganun pa din sa araw-araw. Yung resulta nga, di ba, ng buhay mo ngayon, nangyayari, ito yung 2023, 22, yun ang ginagawa mo, style mo, gising mo. Cellphone ka lang ng cellphone, gusto mo yumaman. Buti sana sa cellphone kumikita ka. Basa mo ng Bible, ganun pa din. Pero gusto mo ma-improve sa Lord, relasyon mo, prayer mo. Thank you Lord for this bounty fresh every morning. Ganun lang. Ay lang alam mong prayer. Hindi nag-i-improve. Pero gusto mong mag-excel o umasenso sa Panginoon. Paano ba yan? Be excellent of what is good, be innocent of evil, says the Lord. Hanggang kailan ba kayo tatagal dito? Para magpa-petiks-petiks ba kayo? Pinapaalala ng Panginoon sa bawat isa sa inyong pamuhay ay huwag kayong maging katulad ng mga pagano na pagkatapos ninyong manalangin ay babalik kayo sa dati. Galatians 5:13-14. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen. Di ba? Huwag kayo babalik sa dati. Huwag yung bibigyan ng puwang ang iyong mga buhay, si Satanas. Huwag yung bibigyan siya ng puwang dahil naku po, ang hirap po kaya makaka-recover pagka nasilo ka ni Satanas. Papainan ka niyan. Pagka ikaw nasilo, naku po, nahirap kaya makabalik sa gawain. Ang hirap kaya makabalik sa paglilingkod. Ang hirap kayang makapag-recover. Na sana'y malakas ka na kaysa dati, mas maging maayos ang iyong antas, ang iyong pamuhay, grade 1 ka uli. Balik-balik lang. Hindi mo natututunan. Tumatanda kang paurong. Sabi nga ng matatanda, ng magulang natin. Imbis na matutunan ka, mag-upgrade ka na, dahil kakapilit mo ng gusto mo, yun pa rin, tumanda ka pa rin, yun pa rin, same problem. Yung anak mo pa rin, yun pa rin. At sarili mo pa rin, ang problema, yun pa rin. Hindi ka ba nagsasawa sa ganyang buhay? Paulit-ulit? Subalit kung kayo ay bumabagal dahil sa mga kaisipan na natili sa inyo, kayo ay bumabagal dahil kayo ay bumabalik sa dati niyong pamumuhay. Balik uli. Hindi natin alam that if anyone is in Christ, he is a new creation. The old things have passed away. Pinatawad na tayo. May bagong nilalang ka na. Tinubos ka na ni Kristo. Sa katagalan kasi natin nabubuhay taon, kala natin, di ba, yung pato, ay yung agila, napisa siya sa nanay niya na duck. Lumaki kasama ng mga duck. Nung nasa tubig, parang takot siya sa tubig. Kasi kasama siyang napisa
Napanood niyo ba yon? Yung pala siya po'y agila. Ba't ang bilis ko lumaki? Tapos ang ano ko, mga kasama ko, ang liliit lang nila. Tapos nung ano niya, may nakita siyang agila na katulad niya, parang gusto niyang gayahin, lumipad. Iba yung salita niya, parang naging macho. Hindi, kwak, 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 kwak. O hindi ganon. Nakita niya, ganon tayo minsan eh. Kala natin, kasabayan natin sila, lumalaki dito sa mundo, kala natin, tao lang tayo. Tao lang, may gaganon pa kayo eh. No. Hindi kayo basta tao. Ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo. Hello? Walang dalawang Espiritu. Espiritu ng Diyos nilagay sa iyo. You are a temple of the Holy Spirit. A peculiar people, a holy nation. Chosen by God. Sa dami ng mga tao rito, kayo pinili ng Diyos. Ha? Dapat you are be proud of that. Proud kayo na naging anak kayo ng Diyos. Pinili ng Diyos. Pinino, isang Pilipino. Ha? Kumakain kayo ng pipino. Pinino. Mahilig sa pipino. That alam nyo na kayo, hindi basta-basta. Tapos salita pa kayo, tao lang, nagkakasala din. No. Hindi kayo basta tao na makasalanan. Kasi alipin po ang isang tao pagka nagkakasala siya. Isa kang alipin pa rin, pero pinalaya na tayo ng Panginoon. We can choose right or wrong. Amen? We have the capacity, we have the strength to choose what is right and what is wrong. Choose right. Amen? Kaya natin na ngayon pumili. Kaya na. Huwag yun naman piliin yung masama. Amen? Bagamat malaya tayo, huwag naman nating piliin ang masama. But we have the strength na paglabanan yan because God is in us. Amen? God is within us. Amen. And God is for us. Amen. Hindi po tayo nananatili sa pagiging makasalanan. Malaya ka na. Huwag mo namang gamitin ang iyong kalayaan para piliin ang kasalanan. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti niya sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kung kaya't magpakatatag kayo at magpakatibay, sapagkat malaki ang inahanda ng Panginoon para sa inyo sa Ephesians 3:20-21. Efeso 3:20-21, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Buong salinlahi na yan. Now to Him is able to do every more abundant above all. Ha? Sa iniisip natin, nakala natin ganyan ka lang. Eto lang. Grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write pa ako. Kala mo, alam niyo po ba, yung mga yumayaman, sila pa yung mga mga walang tinapos, hindi nakakahon ang isipan. Kasi nakita nila sarili nila na maghahabol ako. May babayarang Meralco. Nabayaran mo naman. Bakit tuwing may bayarin, doon ka nakakabayad? Ba't hindi mo gamitin yung lakas mo before na walang bayarin? No? Bakit tuwing naman, ako, mapuputulan, maghanap tayo, pambayad. Ba't nagagampanan mo naman? Putol ba kuryente ng nyo? Ng inyong Meralco? Hindi naman napuputulan, di ba? Yung lakas na yun, yung urge na yun, gamitin nyo po yun. Wala nagkaroon ng konting pera, pahinga. Nakatanggap ng konting barya, pahinga. Pagka may bayarin, tsaka hahataw. Ayaw ng Diyos, na matamad tayo, amen? Gusto ng Panginoon na talagang hindi tayo nag-aalala para pag may gawain, nakakadalo ka, amen? Hindi yung Lord, hindi na naman ako nakadalo, patawarin mo ako, Lord. May extra money ka kasi gusto ng Panginoon na ikaw ay talagang i-focus mo yung sarili mo sa pinapagawa niya. We are the head, not the tail. Hindi lang basta barya-barya. Hindi lang basta tira-tira.
Tayo po ay mga peculiar people yung tinawag ng Panginoon. Maging maayos ang buhay natin, hindi magulo. Amen? Amen. Buhay nila Georgie, di ba? Nakwento niya pala yun. Dati ang spaghetti ay tuwing birthday lamang. Dito po, merienda lang yan. Amen? Amen? May taga-donate. Dati ang cake ay tuwing may birthday lamang. Dito rin naman tuwing may birthday lang. Ang problema lang, laging may birthday rito. Yan. Kayo, once a year lang ang cake nyo. Dito po, pag nandito kayo, monthly may cake. Birthday, parang birthday mo na din. Kung noon, kumakain kayo ng once a year na cake, dito po, minsan twice a month, no? Thrice a month. Cake ng cake sila. Hindi ako mahilig sa cake. Ha? God is good, no? Lahat ng plano niya ay sa ikabubuti natin. Sink into your mind. Lahat ng gusto ng Panginoon, ikakabuti mo natin. Hello? All things is working together for your own good. Maraming pera ang Diyos. Hindi kanya paghihirapin. Marami siyang resources, marami siyang paraan. Marami siya, He has given us ability to acquire and produce wealth. Siya nagbibigay nito. Ng idea, siya rin. Diskarte, siya rin. Bakit mo siya inaalis sa buhay mo? Ano ba ang problema mo sa Kanya? Galit ka ba sa Diyos? Kaaway mo ba siya? Ano ba ginagawa niya sa iyo? Ang ginagawa niya sa iyo ay sa ikabubuti mo. Hold on to that faith. Amen? Pangawakan lang natin 'yon. Kasi gusto niya ma-mold yung yung love mo sa Kanya. Sa Diyos. Naging hadlang. Ito hadlang, Asan tayo? Humingi kayo na palagi ng gabay sa Banal na Espiritu upang magawa ang mga bagay sa tingin ninyo ay imposible. At kayo ay magtiwala sa Panginoon. Itiwala ninyo ang lahat ng inyong mga alalahanin at inyong mga gagawin. Itiwala natin. Amen? Kaya ba natin to? That is our man part. Ang God part, He can do exceedingly abundantly above all we ever ask or think. Higit pa sa ating iniisip. Iniisip mo, bike lang, motor lang. Ang Diyos, iniisip niya. Bus para sa iyo. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon, above all nga Bisikleta ka lang. Pero ang iniisip niya, kotse para may madala ka sa gawain ng Panginoon sa baras. Amen? Mahina ang pananampalataya. Amen? Amen! Kailangan agresibo. Kailangan meron kayong desire talaga na mabago ang buhay nyo. Parang yung sa Meralco nga, sinasabi ko sa inyo, yung urge to do this year, talagang yung urge to, na mawala sa hirap. Parang nasasarapan na kayong matagal sa kahirapan, Parang gusto niyo ng mahirap lang na buhay, Huwag kayong masarapan sa problema o alam mo kasi, tayong katawan natin, may adaptability to Nakaka-adapt. Parang unyango. Kung anong kinapitan, nagiging ganun siya. Huwag po kayong masyadong mag-adapt, na kahirapan. Delikado po yon. Huwag kayong sa comfort zone na nananatili. Kailangan extra mile. Gagawa kayo ng mga bagay na hindi nyo pa ginagawa dati. Dahil doon lang kayo nagkakaroon ng mga bago na resulta. Epektibo. Kasi ginagawa nyo yung mga bago. Kung yan lang binabasa mo, yan lang din ginagawa mo. Same mo. Paano kayo? Mababago ang future nyo. Wala pong shortcut sa pag-asenso. Amen? Ayaw ng Lord ng shortcut. Trespasses. Forgive us our trespasses. Mahilig tayo sa shortcut. Ayaw ng Diyos ng easy money. Gusto niya talaga, manalangin ka, manampalataya ka, that God will give it to you. Talagang you have relationship sa Kanya. Meron kayong intimate relationship, nag-uusap kayo, hindi suntok sa buwan, talagang close kay ni Lord, as in, talaga, close. Amen? Naririnig mo siya, naririnig ka niya. Prayer is a dialogue, di ba? Nag-uusap kayo, and then God
reveal it to you. Lahat ng plano niya para sa iyo. Ganun. Nagiging hadlang ang mga bagay sa pagkakaroon na tamang pamumuhay. Ito yon. Ito ay pabalik-balik na kaisipan. Ako'y loser. Naku, mahirap. Naku, walang pera. Ay, lagi nasa isip. Mahirap yan. Di ko kaya. Di ko kaya. Yung kakanta ka pa. Pangalawa, kawalan ng pagsunod. Sinasabi na ng Panginoon, hindi pa rin nasunod. Pangatlo, kung kaya't hindi nagkakaroon ng tamang pamumuhay, hindi rin pinipili ng isang taong maayos na kanyang pamumuhay. Life is a choice. The result of your life today is the choice you have made yesterday. Lahat ng resulta na nangyayari sa iyo ay resulta ng iyong pagpili ng kahapon mo. Life is a choice. Kaya, if you choose to love God, sasabihin ko sa inyo, hindi kayo mapapahiya. If you choose to receive Him in your life, hindi kayo, lahat sila, kahit sino, lahat ng pumili at maglingkod sa Panginoon, ay kailanman hindi napahamak. Amen? Amen. Sa buhay na ito, at sa darating eternal life pa. Hello? Do you believe that? Amen. At marami na pong sumunod sa Panginoon sa Biblia at sa mga panahon ngayon. Hindi sa dahil ayaw niyang mapaayos, subalit siya ay nagiging alipin ng laman o nagiging alipin ng kasalanan. Romans 6:16 to 18. Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sinumang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito? Maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa pagiging matuwid. Ngunit, salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa katotohanan Amen. na nasa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Amen. And have been set free from sin and become slaves. Kayo naman ay alipin na ng kabutihan at maganda naman ang bunga nito. Amen po ba? Paalipin na kayo sa kabutihan. Ibig sabihin, doon na kayo tumingin. Doon na kayo sumunod. Ialis ninyo ang iyong sarili. At kung kayo man ay nagpapanghinaan, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Huwag niyong ipilit na sariling lakas. Sariling pamamaraan dahil mapapagod po kayo. Mapapagod lang kayo niyan. Sa gayon, ang iyong pamumuhay maging epektibo at ang inyong mga ginagawa ay magkakaroon ng katugunan at ang inyong mga panalangin ay nagkakaroon ng kasagutan. Kabaliktaran naman, walang tugon, di effective, walang sagot, lawlaw dila, walang sagot ang Lord. Lawlaw na dila mo, kakapanalangin, wala pa rin sagot ang Lord kasi hindi mo nakukuha ang tamang prayer o tamang pamumuhay. After you prayed, balik ka sa dating mindsetting. Hindi ko kaya, mahirap lang ako, tao lang. Ayan. Mahalaga ito sa inyong mga buhay sapagkat nais ng Panginoon na pataasin ang inyong mga level ng pamumuhay. Ang level ng pamumuhay natin gusto ng Panginoon tumaas. Subalit nagiging hadlang ang tatlong ito. Ano yung tatlo? Ano yung tatlo? Mahadlang. Balik-balik isipan, tanggal. In Jesus' name. Hindi sumusunod sa Diyos, tanggal in Jesus' name. Hindi pagpili sa tama at maayos sa Wrong pagbuhay. choices. Lord, lahat ng moves ko, dapat piliin kita. Amen? Adik pinili mo pa. Hindi, mahal ko Sige ka pa rin. Pray ka muna. Amen? Ayos siya. Bago ka sumuong sa gulo. Bagay na ito upang kayo ay umangat ng antas kung kaya't huwag ninyong pahintulutan ang gawa ng kaaway na ito na inyo sa inyong buhay. Sa halip kayo ay magpanalanginan. Pakisaya sa katabi niyo, magpanalanginan tayo. Huwag tayong mag-asaran, manggalitan. Magpanalanginan kayo at magtulungan at magkaisa.
Hindi yung pagka may makasalanan pabayaan mo siya. Tigas ulo niya Kahit kailan si Jesus Christ, hindi ganon. Sin no more, sabi niya. May bumato ba sa'yo? Wala. Ako din, hindi kita babatuhin. Sabi niya. Hindi siya hindi siya nangongondem. Hindi ako naparito para sa mga mga kasalanan, di ba? Sinasabi niya. Lagi sinasabi niya, huwag ka na magkasala, baka mas lalong malala mangyari sa iyo. Laging mabait si Jesus Christ. Hindi, tayo mga hiya mo siya, tigas ng ulo niya Diba? Sumusuko agad tayo. Hindi na natin pinapanalangin. Hindi tayo wais sa ating mga ministry. Upang sa gayon ay matulungan ninyo at matugunan ninyo ang pangailangan ng bawat isa. Kasi matulungin tayo, puso tayo, magkakaisa tayo. Ilapit ninyo ang bawat isa sa Panginoon nang mayroong pagmamahal na mula rin sa Panginoong Yesus. Ilalapit natin siya, hindi yung ako solusyon. Maniwala ka sa akin. Magaling ako dyan. Galing na ako dyan, no. Dapat ilapit nyo sa Panginoon. Kasi kung pundasyon niya ikaw, leader ka ng, lalapit lang natin sa Panginoon. Para wala kang sabit, di ba? Pagka nagkamali din. Dahil ikaw ang sisisihin Laging ilapit sa Panginoon at pagmamahal, agape love, yung unconditional love pa rin gagamitin mo, wag yung love mo. Yung, alam mo, tayo yung love natin, eros and phileo, di ba? Mayroong pagnanasa, mahal mo siya dahil may pagnanasa. Makakuha siya or love mo siya dahil mabait siya. Pero pag masama ugali, hindi mo na mahal-mahal. Kaya sabi ng Panginoon, mahalin mo siya as agape. Walang kondisyon. Unconditional love. Pag nagbibigay ka ng condition sa love, that is not agape. Mahal mo siya, pakakasalan mo siya dahil guwapo, simpatiko, medyo bastos. Hindi gano'n. Meron kang ano ang yung standard? Ano sabi ng mga babae? Merong, yun? Hindi, yung niya, yung inaay niya na mapapangasawa, mga toldar. Ideal man, no? Itong ideal, pangasawa, marami siyang iniisip, dapat mayaman, matanda, madaling mamatay. May ganun-ganun pa 4M pa Hindi dapat ganon, di ba? Bibigay ka ng kondisyon sa Lord. Pagka binigay ng Panginoon, mahalin mo siya. Unconditionally. Amen? Hindi naman sa magiging asawa lang, kundi iyong mga care group, ang titigas ng ulo. Sunugin, ba kayo sa impyerno? Ganon sa tigas ng ulo. Gusto nyo na sila, ayaw nyo nang dalawin, ayaw nyo nang share ng gospel. Dito lang ako sa mababait. Nakakasuya yung mga taong yun. Hindi. Kung ganyan ang perspektibo ni Jesus Christ, naku, paano na lang tayo? Hindi na tayo maaabot. Parang awa nyo na. Maawa po kayo sa kanila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Amen? Kayong nakakaunawa na higit na umintindi. Nagkakaroon ng katibayan na kayo'y epektibo ang inyong pamumuhay sa pamagitan ng mga ginagawa. Totoo nga. Effective. Tignan mo ang nangyayari sa buhay niya. Wow, bless. Amen? Wow, fruitful. Mabunga. Dito nalaman kung ang naging epektibo kayo sa mga bagay na yung ginagawa pagdating sa mga pagtatrabaho, pag-aaral, pagnenegosyo, at yung mga ginagawa sa mundo. Pag style bulok, hindi na naubra, palitan na. Amen? Ganun lang yon. Wala namang perfect sa world na to. Kung style mo bulok, palitan mo na. Yan parang style mo. Hindi nga nababago di God's style naman, alam mo na nga hindi siya nagbabago sa ganyan, kakadakdak mo. Salta ka ng salita. Kung ano sinasabi mo, hindi nga nagbabago sige ka pa rin. Style mo bulok, palitan na. Bulok na nga Tama po ba? Insanity is doing the same thing. Gusto mo expect ng greater result. Walang ganon. Laging palitan. Dahil wala namang, di naman natin alam perfect. Kaysa magturo pa, mag-aral ka pa ng 5 years sa college o mag-scientist ka pa,
palitan mo na lang at gayahin mo yung mga umasenso na o gumanda ang ministry. Kopyahin mo na lang yung mga umaba buhay, di ba? Ano kinakain mo? Interview mo. Di ba? Gulay lamang. Uba, ikaw karne pa rin. Sige ka, aga buhay. Iba yung alam eh. Sa pagkilos mo na eh. Yung application. Kailangan i-apply. Amen? Ang blessing kasi nasa pag-apply. Wala po sa alam. Ang dami mong alam, sumabog na. No? Yung ulo mo. Ano yun? Hydrocephalus. Lumaki na yung ulo mo sa kalaman mo. Pero hindi mo ina-apply. Spiritual hydrocephalus. Application. Amen? To see the result na effective. Wow, effective. Ang sarap kaya ng gano'n, ng invention mo. Yumaman na po ang mga ganyan. Mga taong nag-invento at pinapakinabangan natin ngayon. Ipapatent nyo lang. Kung kailangan nyo ng patent, sabihin nyo sa akin para hindi kayo makopya ng mga huwag kayo maglalabas ng invention na hindi nyo napapatent. Dahil ako kopyahin kayo ng mga ibang tao. Dahil may mga tamang tao tayo sa mga invention nyo na poproteksyonan yung invention nyo. Para hindi po kasi ano lang sa kinukuha lang yung formula. Baka may maimbento kayo, bigay ng Lord, di ba? Sabihin nyo po, may mga tamang tao tayo na taga-protection ng iyong invention. Okay? Tapos na po tayo. Are you blessed? Amen? Thank you, Lord. Yung iba, parang hindi. Parang na-condemn. Patawarin niyo ako, ha? Ako po yung naghahatid lamang ng salita ng Diyos. Ito po yung with the angels of the Lord. Hindi ko po ito salita. Binabasa ko lamang ang message niya. Totoo ba ang Diyos? Amen? Nangungusap po siya sa atin. At patuloy tayong kinakausap. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang prayer po natin ngayon, ang bawat siya magkaroon ng maayos na puso, kaisipan, sapagkat kung mayroon tamang pamuhay at maging epektibo, unang inaayos sa inyong kalooban. Kailangan maayos ang kalooban para maging epektibo. Right motive, right heart. I'm doing this, Lord, for the best of my co-workers o co-churches, di ba? Para siya bubuti ng iba. Hindi pang sarili ko, Lord. Di ako makasarili, Lord. Yan. Kailangan, ginagampanan mo to para sa aking pamilya. Upang sa gayon ay ang inyong gagawin ay maging maayos. Maayos mong kalooban muna. Hindi yung motibo mo dahil meron kang hidden agenda. Para iboto nila ako. Pakakainin ko sila. Hindi ganon. Upang ang inyong mga puso ay matutong sumunod. Upang ang inyong mga isipan ay hindi mabihag ng mga gawa ng kaaway. Nabibihag tayo ng gawa ng kaaway because of our wrong motives. Pansarili. Pagka may pansariling, may kaguluhan, sabi sa James, diba? Hindi ko nailagay dito. 4 yata yun. If there is pangsariling kagustuhan, there is kaguluhan. May kaguluhan. Pagka mayroong kahit saang kumpanya, sa isang samahan, pag gusto niya, ako ang mataas. Ako ang nagbagi. Diba? Laging siya, yan, simula na ng kaguluhan. Automatic yan. Pero pagka maka-Diyos o maka-Jesus na, yung talagang for the benefit of others, para ikabubuti niya, yan, nandun yung kapayapaan, pagkakaisa. Diba? Gusto mo siyang iboto dahil siya'y makabayan. Lahat may buntot pala, no? Kaya pray lang. Sabi niya, ipatatayo ko ang church nyo. Yes, hallelujah. 4th floor. Pagka-iska namin, scammer. Ang tao maraming sinasabi. Maraming mga pangako, maraming gustong gawin. Bibig, salita. Pasisimento ko. Pati yung mukha nyo. Pasisimento ko. Maraming pangako ang tao habang wala pang hawak.
Pero pag hawak na, tinutubuan. Ha? Ingat tayo sa ganyan. Dapat ang sasabihin lang natin, loobin ng Panginoon, buhay pa ako, maibigay niya. Loobin ng Panginoon, pupunta kami doon. Laging wag natin pagyabang ang bukas. Dahil di natin alam ang ating buhay. Amen po ba? Tama po ba ang Diyos? Amen. Matatapos na talaga tayo. Naturuan po ang inyong mga sarili kung kaya't humingi po kayo ng tulong sa Panginoon upang ang inyong mga kalooban ay maging maayos din. Psalms 42:11. Awit 42:11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siyang aking aasahan. Magpupuri akong muli. Psalms 42:11. Oo, tama yan. Pupurihing walang humpay, ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Why so downcast, O my soul? Put your trust in God. Natuturuan po ang kaluluwa. Natuturuan po yan. Turuan mo. Ang puso po natuturuan yan. Dati hindi mo mahal, ang pangit-pangit. Ngayon minamahal mo na. Dati hindi ka ibig-ibig. Ngayon sa katagalan, gumaganda na sa'yo. Pumupogi ka yata. Sa katagalan, dahil sa pag-ibig, natuturuan po yan, mahalin. Hindi mo mahal ngayon. Dati ang Diyos, dahil katagalan nyo, nagiging mahal mo na. Natuturuan po ang puso. No? Natuturuan po, lalo kung may anak kayo, huwag ka nang pumili pa. 3 na yung anak mo eh. Magpakasal ka na. Ha? Turuan mo lang yung puso mo magmahal. Ha? Nang hindi ka ibig-ibig. Amen? Kung sa tingin mo, palapakan natin ang Panginoon. Kasalan na to. Psalms 10:4. Last verse natin. Awit 10:4. Ang dami pa pala. Hingin, oo. Sabi yung battery natin. Palitan na po yan. This Ang 2020. sabi ng masamang tao, Diyos ay walang pakialam. Sabi nila ay walang Diyos dahil sa kanilang kahambugan. Yes. Psalms 10:4. Hingin ang bawat isang desire upang sa gayon ay magkakaroon. Mali yata verse ko. Hayaan nyo, sisend ko sa inyo. Upang epekto ang inyong pamumuhay, maayos ang pamumuhay at maging effective. Kailangan po may desire. Nagdi-desire muna tayo. Ipanalangin ninyo mawala sa bawat isa ang pagiging kontento sa kakaunti at ang kawalan na pakikialam sa mga nangyayari sa paligid. Bahala sila dyan. Kailangan may pakialam ka. Amen? Ipanalangin ninyo magkaroon ng concern ng bawat isa na ang inyong mga relasyon sa Panginoon ay lumalim. Romans 12:3. Roma 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Do not think of highly of yourself, more highly of yourself. Bas tingnan yung kapakanan lagi ng iba gaya ni Kristo. Ha? Yan po ang prayer natin kasi marami sa atin makasarili. Ako, sa akin lang, akin lang. Kailangan malaman ng bawat isa kung ano ang dapat talaga at kanilang pinapahalagaan sa buhay. Ano ba talaga mahalaga sa inyo, kapatid? Mahalaga ba talaga buhay nyo? Mahalaga ba talaga? Ano mahalaga sa iyo? Mga baga, pera-pera lang yan. Kinikita yung pera. You may win the conversation but you will lose the person. Oo, panalo ka sa kwentuhan, pero relasyon nyo sira na. Sinusumpa ka na. Pag nakita ka sa kanto, saksakin ka. Ha? Away pa kayo. Oo, magaling ka. Matalino ka. Pero nasaktan na siya. Si Jesus Christ, wag daw tayo mananakit ng kapwa damdamin ng iba. Hayaan mo na yung magparaya. Sino na magparaya? Amen po ba? Pati po magparaya. Kapiraso lang yan eh. Kapirasong barya. Patawarin mo na. 2024 na. Konting barya. Hindi ka na makatulog. Siya ang siya. Ay, may utang. Siya pa yung may utang. Siya ang siya. Ay, may utang pala ako sa iyo. Hindi niya, ikaw naman, 10 piso ko, di mo nasa uli. Hindi na ako makatulog. 10 piso, di ka makatulog. Mabuti nagpaparaya, nagpapatawad. Amen? Kikitain mo pa yan. Amen?
Let's move on. Move on. Look forward. Kailangan magpatawad. Yan ang gusto ng Panginoon. Kailangan malaman, mag-pray natin yan mamaya. Kailangan malaman ng bawat isa kung ano ba talaga ang kanilang pinapahalagaan sa buhay na ito. Sapagkat kung ano ang pinapahalagaan nila o pinapahalagahan ninyo ay naroon ang iyong puso. Matthew 6:21. Matthew 6:21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. For where your treasure is, there your heart will be also. Di ba? Sinabi nga natin yan, na kung ano pinapahalagahan nyo, mahalaga sa'yo, atinan mo. Wala sa iyong halaga, walang kwenta sa iyo, ba't ako pupunta dyan? Hindi naman mahalaga yan. Pinapahalagahan ang mahalaga. Mahalaga ba si Jesus sa inyo? Mahalaga ba ang karunungan sa inyo? Mahalaga ba ang deliverance sa inyo? Amen. Araw-araw po, Lord, adik na ako. Kung kaya't nagkakaroon ng check and balance sa gayon, nakikita ninyo, kung nasa tama pa ba ang iyong pamuhay. 1 John 5:14. 1 John 5:14, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Naaayon. Proverbs 4:14. Kawikaan 4:14, ang daan ng kasamaan ay wag mong lalakaran, at ang buhay ng masama wag mong ngang tutularan. The path of the evil, no? Lakaran nyo yung gusto ng Panginoon dahil nandito yung pagpapala, no? Naging tamang pamumuhay ng isang individual kapag ito'y nakaayon sa Panginoon o nakaayon sa tuntunin ng Panginoon. Ha? Nagiging tama at epektibo pag nandun lamang. Last, katulad ng mga lingkod ng Panginoon, si Moses, David, Propeta Joshua at ilang pang mga lingkod ng Panginoon sumasangguni sa Panginoon bago sila umakbang, bago sila tumawid, bago sila dumaan, at bago sila pumunta sa isang lugar. Bago sila humayo upang sa gayon ay maging tama ang pamumuhay nila. Sa 1 Samuel 9:9. 1 Samuel 9:9, na noong panahong iyon, ugali ng mga Israelita na lumapit sa isang manghuhula kung may isasangguni sa Diyos. Manghuhula ang dati nilang tawag sa mga propeta. Manghuhula. Hindi po kami manghuhula, ano? Ang mga propeta natin. Hindi sila nanguhula sa inyo. Ito po is seer, tawag nakikita or na prophesy. Nagpe-pray kayo, tapos sinutugon ng Lord, sinasabi sa mga propeta. Because they are the voice of God, mga pastor. Hindi po sila nanguhula, may card po sila, wala silang card, no? Hindi ganon. Yung mga hula po, may card, hula nila. Eto, huwag kang lalabas, sabi sa Sagittarius. O, merong mga may mga binabasa kayong mga horoscope. Huwag kayong maniwala doon. Nako, patawarin kayo ng Diyos. Huwag kang lalabas, mababangga ka sa araw na ito. Okay, manalangin po kayo. Hindi po hula-hula ang buhay. Hindi po manghuhula yung mga dito, nag-prophesy na naman, di ba? May prophetic tayo mamaya. May prophetic ulit sa gabi. Hindi po sila manghuhula. Nagpe-pray kayo, God answer your prayer at dinadaan sa mga anak ng Diyos. Amen? Hindi po hula-hula yon. Yung answer, minsan nabibingi kayo, ito mga babad sa Lord, sila po yung kasi kailangan babad ka para marinig mo ang Lord. Beginner pa lang kayo sa Lord, dahil sa mga giftings nila, tumutulong sila sa inyo para mapabilis ang buhay nyo. Kunin na kayo ni Lord. Para mapabilis ang inyong pag-asenso. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Katulad nila, David, 2 Samuel 24:11. 2 Samuel 24:11, kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ni Yahweh ay pumunta sa kanya ang propetang si Gad. Sinabi, Nawalaan na naman ang battery. Wire na lang. nito kay David, Sige, ako na. Yan na. Tapos ako, ikaw. David seer saying, hindi na yun. Ang punto lang doon ay ang nagsasalita, nagkukonsulta lagi si David sa mga, sa mga seer, dito sa prophet, sa mga pastor, bago gawin ang lahat. Kayo din dapat, amen? Sapagkat napakaliit ng pagitan upang kayo ay mahulog sa pagkakasala. Thin line lang yan. Thin edge. Wide is the gate that leads to destruction. But narrow is the gate that leads to life.
Kaya't kung mahalaga na kayo ay sumaguni sa Panginoon para sa inyong mga pamumuhay. Can we all stand? Yes, yes, yes. Romans 12:3, last verse natin. Romans 12:3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat na pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Yes. Huwag nyo. Do not think highly of yourselves, na sinabi kanina, that you ought to think. Para sa taong ito, sa ating buhay, panatilin niyo ang pagpakumbaba ng loob at dito kayo ayusin lalo ng Panginoon. Magpakumbaba po tayo, huwag tayo mayabang. God will oppose you. Laging put your feet on the ground. Ano mang accomplishment nyo, ano mang natapos nyo sa buhay, ano man, kurso kayo o lawyer ka man o ano man, yaman mo, always stay humble. Amen po ba? So that God will not oppose you, because God will oppose the proud but give grace. Do you want more grace? More grace, the Lord? Always stay humble. Pakisabi sa katabi mo, stay humble. Huwag hambog. Be humble and not humbug. Eat hamburger. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Patuloy na maging epektibo ang prayer po natin. Tama at epektibo. Kasi pag mali, hindi siya epektibo. Maging epektibo ang buhay natin this 2024. Yung mga maling style, tanggalin na natin. Mga bulok na style. Come on, pray to the Lord. Lord, alisin mo sa akin